Asukal, isa sa pangkaraniwang sangkap ng mga kinakain natin ay asukal. White, brown, muscovado at iba pa. Lahat ng ito ay mula sa tanim na tubo. Madalas itong hinahalo sa mga paborito nating pagkain. Sino ba ang umaayaw sa ating all-time favorite desserts, breads at inumin, lalong-lalo na sa ating pinakahiligang kape? We gather together as children of our God. We take our place at the table of the Lord. We come with a story, young and old. We lift our voice to celebrate the gift of youth proclaimed. Celebrate life, celebrate love, all of the dreams of our tomorrow. Celebrate joy, all of the gifts we bring today. Celebrate faith, celebrate hope, for here in our midst is God among us. Celebrate peace, together we lift up faith. Celebrate youth. Subalit sa likod ng matamis na lasa nito ay ang pait na karanasan ng mga magsasaka at manggagawang bukid na bumubuo ng lakas paggawa sa produksyon ng asukal. Matipuno, malakas ang kanyang larawan. Pagtindig, matatag, prinsipyo'y ipinaglalaban. Dakila ang iyong mitihir, palayain ang buong uri. Nakakalungkot na sa kabila ng mahabang panahon, di pa rin napapasakamay ng 6,000 magsasaka at kanilang pamilya ang lupang matagal na nilang sinasaka. Nakapanlulo mong isipin na sa halip lupa ay isang kapirasong papel ang kapalit na siyang nagtatakda ng kanilang bahagi sa kabuuang kita ng asyenda. Nakagigimbal na isang marahas na pamamaraan ang tugon sa mapayapang welga ng mga magsasaka at manggagawang bukid. At nakakagalit na sa kabila ng kalagayang ito ay nagpapatuloy ang kawalang katarungan sa mga nananahan sa asyenda. Ayon sa isang saliksik, mabibilang sa ating mga daliri sa kamay at paa ang nagmamay-ari at namamahala sa halos 300,000 ektaryang lupa sa buong kapuluan. 18 individual, pamilya at korporasyon ang may hawak ng 2% ng kabuuang lupang agrikultural sa bansa, habang may 7 sa bawat 10 magsasaka ang walang lupa. Ang nangyayari sa Hacienda Luisita ay sumasalamin sa kasing lalang kalagayan ng ating mga kapatid na magsasaka sa bansa. At habang tumatagal, paliit ng paliit ang porsyento ng mga lupang sinasaka habang patuloy ang pagpapalit gamit ng lupa at pangangamkam ng ilan. Mahaba man at marahas, lalakbayin ating Mula pa sa taong 1967, nang hindi ipinatupad ang pamamahagi ng lupa, hindi nagkulang ang mamamayan kasama ang taong simbahan sa pagigiit na ibigay ang lupang nararapat sa mga magsasaka at manggagawang bukid. na may kapayapang ganap. Araw-araw tayong maghahasik ng punlanang katarungan, lakas ng ating pagkakaisa, di maaring hadlangan. Masang anapawis, sandigan ang ating kilusan, linisan natin, padaluhin ang
ganoong pangyayari ay katulad din sa maraming magsasaka at manggagawang bukid sa iba pang hasyenda sa bansa. Yari ng lupa, mga magsasaka, tutulungan sila ng mga manggagawa. Babawin ang lupa, tinakaw ng ilan. Kasama ang taong simbahan sa pagigiit na ibigay ang lupang nararapat sa mga magsasaka at manggagawang bukid. Ang mga pagkilos sa Hacienda Luisita ay nagluwal ng mga martir na kaisa sa pagpapatupad ng katarungan at tunay na reformang agraryo. Lalayari ng lupa, mga magsasaka, tutulungan sila ng mga manggagawa. Babawin ang lupa, tinakaw ng ilan. Kasama ang taong simbahan sa pagigiit na ibigay ang lupang nararapat sa mga magsasaka at manggagawang bukid. Isa na rito si Bishop Alberto Ramento mula sa IFI. Mga kababayan, ang lupa ay sa Diyos. Hindi papel, hindi kontrata ang kailanganin, kundi ang kontrata sa lupa ay nasa langit. At ang kontratang iyan ng may-ari ng lupa ang merong title torrents ay ang Diyos. Ang kauna-unahan na nagbigay ng land reform ay ang Diyos nang ibigay niya ang lupa sa tao upang mula sa lupa, mula sa pawis ng iyong mukha, matatagpuan mo ang iyong pagkain hanggang manumbalik ka sa lupa. Yan ay isang lumang himno ng aming simbahan. Magkaroon sila ng kanilang sariling lupang sinasaka. Sana makuha na ng magsasaka yung lupa nila. Sapat na sahod, hindi lang 950 kada linggo. Men jag önskar att bönder inte ska bli undertryckt och att de ska få rätt till att äga landet så att de kan få rättfärdig lön för det arbetet de gör. Magkaroon ng wastong presyo ng bigas. Para mas maging matatag sila, magkaroon sila ng lakas at malawak na kaisipan para sa mga pinaglalaban nila. Sana Pilipinas ini ay kulaga madagdagaan ng taga bawat ay mula ay Ang kaso ng Hacienda Luisita ay hindi lamang nakatakda sa 4 na sulok ng asukarera. Ang suliranin ng mga magsasaka ay hindi lamang suliranin ng mga walang lupa. Ang issue sa lupa ay hindi lamang issue ng mga taga-roon. Hindi ba tulad din nila? Bagamat hindi siksik sa putik ang iyong mga kuko at hindi makapal ang kalyo ng iyong mga paa. Iisa lang din ang inyong hangarin sa buhay. Ang iangat ang sarili at mapabuti ang iyong pamilya. Sana hindi tayo magbubulag-bulagan sa katotohanan. Sana ay hugutan natin ng inspirasyon ang kanilang mga kwento. Mula dito ay maglilito tayo. At sa susunod na sisimsimin mo ang tamis ng asukal, naway damahin mo rin ang alat ng pawis at pait ng paghihirap na mamagsasakang nabuhay, nabubuhay at mamamatay para sa lupang nagluwal ng mumunting-mutin na yan.
Isakatuparan natin ang hangarin ng ating Poong May Kapal para sa ating lahat. Isang buhay na ganap at kasiya-siya. Magandang tanghali po sa ating lahat. Ngayon ay nandito po tayo sa Hacienda Luisita. At kasalukuyan, bako-bako po muna sa kasunod. Ano ba yan natin? Sige, nadaanan Pinagpupugayan po natin ang mga kabataan na sa dami ng kanilang mga pinagkakabalahan ay pinili nilang pumunta sa Hacienda Luisita upang makisalamuha sa mga magsasaka. Sana magtuloy-tuloy ang ganito din. Ang ating pakikisa sa mga kapatid nating manggagawang bukid dito sa Hacienda Luisita na pangunahing pag-aari ng pamilya ng ating Pangulong si Noynoy Aquino. Sa ngalan po ng National Council of Churches in the Philippines o ang pambansang sanggunian ng mga simbahan sa Pilipinas, kami po ay taus-pusong bumabati sa ating pong lahat ng mga kapatid dito sa Hacienda Luisita, lalo na po yung ating pong mga kapatid na manggagawang bukid, ang mga magsasaka na silang magpapakain sa ating lahat. At ang amin naman pong dalangin ay patuloy na pagsuporta sa inyo. Kung kayo po ay nagsimula ng inyong paglaban noong 2004, ang National Council of Churches in the Philippines po ay magpasa hanggang ngayon ay nagpapatuloy po ng pagkaisa sa inyo. Mula po sa mga kabataan ng Iglesia Pilipina Independiente, kami po ay nakikisa sa ating mga manggagawa po dito sa Hacienda Luisita. Ang Iglesia Pilipina Independiente po simula po ng kanyang pagsilang mula sa mga manggagawa din. Ang aming pong Obispo Maximo na si Alberto Ramento ay nagbigay po ng buhay para po ipaglaban ang ating mga karapatan ng mga manggagawa. At ngayon, nais ko po rin opportunity na to na panawagan po sa ating lahat na ngayon po October 4 po ang kanyang pagkakapat po na anibersaryo ng kanyang pagkamatay ay gugunitain po sa pambansang katedral ng Iglesia Pilipina Independiente po sa Taft Avenue. Magkita-kita po tayo doon sa hapon po. Opo, invited po kayong lahat. At makiisa po sa gawain at patuloy po natin ang ating laban. Maraming po salamat.